Train Station Vinlo. Oops, walang train. Parang hindi tayo paalisin nito Now, buti na lang nakahiram kami ng auto ng neighbor. Dusseldorf. Dito na kami nakakatch up ng train. We will take a look for our Dusseldorf going to 918, going to München, 15 BE. Kung walang delayed sa aming biyahe, ay mga 11 to 12 hours lang ang biyahe namin papunta sa apartment sa Prague. Dating sa biyahe, mga alert talaga yung aking mga girls. Mga super excited talaga. Pero delayed kami ng more than 1 hour. Dahil train naman, hindi ako nag-booking ng mga seats. Kaya tuloy, nakatayo lang kami ng aming biyahe. Pero hindi naman the whole travel. We are delayed. So, we get free drinks and we will have a compensation. Dahil budget ang ating travel, ay kailangan nating magdala ng mga pagkain. Dahil sa mga station, ay talagang mahal ang mga pagkain. From Chip going to Prague, we met a Thailand girls and they give us 3 apples. Lots of candy. It's a nice station and metro station. Welcome everybody in Prague! Welcome sa country ng Czech Republic. Ang una nating bisitahin ay siyempre ang kapital ng Czech Republic ay ang Prague. Ang city ng Prague ay na-divide sa 2, Old and New City. Siyempre, ang unahin nating bisitahin ay ang Old City of Prague. Sa Old City of Prague ay makikita natin ang medieval Prague astronomical clock. Ito ay ang oldest clock of the world. And Prague, the old city. Prague ay tinatawag din nilang the Golden City or the City of 100 Spires. Sa video, hindi mo makikita na ang mga building ay magaganda yung mga details. Magagandang mga architectural yung makikita mo talaga sa whole old city. Ito ang medieval astronomical clock. So beautiful. Dahil na-love namin ang tahimik na lugar, ay nag-decide kami mag-hiking sa highest point ng Prague. At doon namin nalaman na papunta pala kami ng not a Petrin Hills but Litna Hills. Ayan, makikita mo yung sa taas ang whole city of Prague. Ang some part ng wall ng Prague ay puno ng mga graffiti at well-known sila sa graffiti ni John Lennon. Now we are out from the train and we are going to find an information station where we can find a map. We will find out what we can do here in Kutna Hora. It's a UNESCO World Heritage Site, Kutna Hora. And going to the center is 1 kilometer. Pag gusto mong makita yung ibang mga lugar, ang maka-help sa'yo ay yung map talaga. Dahil pag pumunta ka sa ibang mga lugar ay hindi na pwedeng tatanong ka palagi sa mga dadaan sa'yo. Kasi mostly ay mga tourist din na pumupunta dyan. Welcome everybody and Kutna Hora, the World Heritage Site, Cathedral and Kutna Hora. Pag dito ka na sa Europa nakatira, ay masasanay ka rin na every time kung saan ka pupunta ay mag-walking ka talaga. Hindi talaga uso dito yung pasosyal na pasakay-sakay ka lang kung saan ka pupunta. Everybody. Kaya magugulat ka sa nagastos namin sa trip na ito dahil mura talaga yung nabayad ko, yung nagastos ko dito. Dahil ako lahat ang nag-organize ng trip na ito. We are traveling. Kakaon ko kanon. Kakaon ko tinapay. Tinapay. Mostly, pag low season ay mura talaga yung travel dito sa Europa.